Mahirap ang buhay namin, pero mas humirap nung mamatay ang tatay ko. Kung dati, nakakakain pa kami ng 3 beses isang araw. Mula nung mamatay si tatay, madalas tanghalian na lang kami kumakain. Tapos hati-hati pa kami sa kanin. Si ate na lang kasi yung nagtatrabaho. Si nanay kasi may asma. Hindi pwede sa maalikabok at pati na rin ang mapagod. Grade 6 ako nung mag-umpisang mangyari lahat ng to. 34 na ako ngayon. Graduate na ako ng kolehiyo at may permanenteng trabaho na. Balik tayo sa kwento. Namasukang helper si ate ng isang matandang babae na byuda na. Ang sahod niya sa isang araw, 70 pesos lang. Tapos nagpapahanap pa raw ng makakasama niya yung matanda kada Sabado at Linggo. Ako yung naisipan ni ate. Malaking bagay na rin kasi yung 50 pesos na kikitain ko sa isang araw para sa pagkain namin. Runner ako nung matandang babae. Ang masasabi ko lang talaga, napakadamot niya kahit sa sarili niya. Magpapaprito siya kay ate ng hotdog. Tigi-isa lang kami. Pag gulay naman ng ulam, tigi-isang piraso lang din kami kunwari ng talong, ampalaya, ganun. Samantalang napakagara ng bahay niya. May bilin din siya sa amin na hindi kami pwedeng umakyat sa may second floor ng bahay, dun lang dapat kami sa baba. Akala namin ni ate talagang mag-isa lang siya sa bahay niya eh. Kasi wala silang anak nung namayapa niyang asawa. Kaya laking gulat namin nung isang Sabado habang nagbubunot ako ng sahig, si ate naglalabas sa labas. May bumabang lalaki. Naka-all white siya. Kamisa di chino tsaka kulduroy na pantalon. Nakangiti siya sa akin. Binati niya ako ng magandang umaga. Kaya binati ko rin siya pabalik. Tapos, nung nasa tabi ko na siya, promise dun ko lang napansin na may hawak siyang basket ng prutas. Inabot niya sa akin tapos sabi niya, iuwi ko na. Kahit naman patay gutom ako noon, umiling ako kasi nga alam ko yung ugali ng matandang babae. Tapos tumingin yung lalaki sa taas tapos sabi niya, sa kanya naman yung prutas kaya wag kong isipin yung matanda. Sabi ko tatawagin ko pa muna ate ko. Ayun, kahit si ate tumanggi pero pinilit yung lalaki. Tapos sabi pa niya, isipin na lang namin yung 5 pa namin mga kapatid tapos si nanay. Maganda daw yung prutas para kay nanay. Magic word yun para sa akin bilang nanay's boy. Kaya dali-dali na akong inuwi yung bigay niya. Tuwang-tuwa sila nanay. Pagbalik ko, nasa sala yung lalaki tapos nagbubuklat ng mga magazine sa may mesita. Pagkakita niya sa akin, lumapit siya tapos sabi niya sikreto lang naming 3 nila ate yung bigay niya. Baka raw kasi magalit sa amin ni ate ang tiyahin niya. Doon na nagsimula. Araw-araw yan kada uuwi si ate may dala siyang mga prutas. Minsan naman tinapay. Tapos ayun, tinagyawat na si ate kasi na full na. Tapos, nung ando na naman ako kasi Sabado, bumaba yung lalaki pero walang dalang basket. Sabi niya lang mamayang gabi, bandang 11:00, antayin ko siya sa likod bahay namin kasi may ibibigay siya. Kaya inantay ko nga siya. Tumahol yung aso ng kapitbahay namin at dumating na siya. May bitbit siyang isang kabang bigas. Nakangiti pa rin siya. Todo pasalamat ko talaga sa kanya kasi alam niyo yun, masayang masaya ako para sa mga sikmura namin. Tapos sabi niya, teka lang, meron pa. Pagbalik niya, may isang kaban pa at may basket na laman ay puro gulay. Gigisingin ko sana si nanay para ipakilala siya pero sabi niya sa akin, wag na at kailangan ni nanay ng pahinga. Tapos sabi niya, aalis na muna siya pero babalik siya, wag kaming mag-alala. Tiis-tiis na lang daw muna kami. Tapos pinagising niya si ate. Nag-usap sila dun sa likod namin. Hinayaan ko lang sila kasi para sa akin nun, kung aasawahin niya ang ate ko, papayag ako. Kaya lang yung pagbabalik niya medyo natagalan. Sa totoo lang, hindi niya naman kami pinabayaan. Kasi nung paubos na yung huling bigay niya nung gabing yun, may darating na tao sa kaparehong oras ng gabi para i-refill ba yung bigasan namin. Si nanay nung malaman niya nagtaka siya pero hindi na siya nangahas magtanong. Kasi 'di ba, grasya ng katawan yun. Sa totoo pa nga nito na naba si nanay. First time niyang maranasan na maging mataba nun.
Lumipas ang 2 taon at naninilbihan pa rin kami sa matandang babae. Pero ako, tuwing linggo na lang ako nakakapunta doon kasi nakuha akong player ng basketball nung mag-high school na ako. Ayoko namang tanggihan kasi sabi nung teacher ko sa MAPE, magiging stepping stone ko yun para makapagkolehiyo ako. Pumayag din si ate. Akala ko okay na. May bigas na kami lagi, may chance na akong makapagkolehiyo, at bumubuti na yung katawan ni nanay. Kaya lang isang Huwebes ng hapon, nakarating na akong bahay galing school, wala pa rin si ate. Hanggang sa maggabi wala pa rin. Bandang 9:00, nagdesisyon akong puntahan siya sa bahay ng matanda. Tapos nasalubong ako nung kapitbahay ng matandang babae. Hinarang niya ako. Sabi niya, "Naku Martin, pupuntahan na sana talaga kita. Ang ate mo mukhang kinakawawa ni Dadang." Dadang po ang palayaw ng matandang babae. "Ayaw kaming papasukin ng asawa ko, narinig naming sumisigaw ang ate mo." Dagdag pa niya. Tumakbo na ako. Pagdating ko, nandun na yung kapitan namin. Tumakbo ako sa likod, tinadyakan ko yung pintuan. Ayaw, para bagang may nakaharang. Sigaw ako kako, "Ate!" Sumigaw naman pabalik ang ate ko. Tapos, "Aray, aray, tama na po." Narinig ko pang pakiusap ng ate ko. Tapos tinawag ako ng isang kagawad. Tulungan ko raw silang wasakin yung pinto sa harap. Pagkawasak, bumungad sa akin yung magulong sala at yung dugo. Takbo agad ako sa taas. Andun ang ate ko naka-fetal position habang yung matandang babae, hawak yung paa ng isang upuang kahoy niya. Solid na kahoy yun, napakabigat. Magana ang isang mata ng ate ko tapos putok na ang labi niya. Nung makita niya ako, gapang siya. Akmang hahampasin sana siya ulit ng matanda pero nasa tabi na nung matanda si kapitan. Muntik siyang matumba nung inagaw ni kapitan yung hawak niya sa kanya. Doon na ako natauhan. Dinaluhan ko na ang ate ko. Tinakbo namin siya ng ospital. Pagdating ni kapitan sa ospital, kasama niya si nanay. Iyak nang iyak si nanay. Kasi si ate wala pa ring malay. Kinausap ako ni kapitan. Sabi niya, sabi raw nung matandang babae, ninanakawan daw namin siya ni ate ng pagkain. At nahuli niya si ate. Pero alam niyo, walang naniwala sa kanya kasi kilala siyang kuripot. May ref siya, hindi nakasindi. May malaki siyang lalagyan ng bigas pero nagpepper kilo siya. Kaya tinawanan daw siya ng lahat ng barangay officials nung sabihin niya yun. Pero kinabukasan, namatay si ate. Ang sabi, internal bleeding. Ang sakit. Alam niyo yun, kung kailan nagiging okay na kami. Pero kahit tukha kami at mayamang kuripot yung matanda, kami pa rin ang pinanigan ng batas. Walang nagawa yung magaling na abogado na kinuha ng kapatid niya para sa kanya. Hindi rin kami nagpaareglo. Sabi ko dun sa abogado niya, kung mabubuhay ulit si ate, saka namin iuurong ang kaso. Kung magagawa nila yun, sige. Kaya ayun, nakulong siya. Tapos di nagtagal, namatay din siya. Maraming nagsasabi kaya nakasara yung kabaong niya sa lamay. Dahil kahit anong gawin nila, dumidilat ang mga mata niya na para bagang makikita mong namatay siya sa labis sa takot. Tapos 1 taon nang patay si ate. Nauna ako sa sementeryo. Nag-jogging kasi kami ng mga ka-teammate ko nun. Tapos dumaan na ako. Dumating siya. Si Ador. Yung lalaking nakaputi. Alam ko na mula nung mamatay si ate na hindi siya pamangkin talaga nung matandang babae. Ang palaisipan sa akin kung sino talaga siya. Sabi ni Ador, gustong-gusto niyang bumalik agad nung mabalitaan niya. Kaso hindi pa niya kaya. Nagsorry siya sa akin kasi sana daw hindi niya na kami pinabalik doon sa matandang babae. Kaso hindi niya naman alam mangyayari sa hinaharap, na hindi raw yun saklaw ng kapangyarihan niya. Habang sinasabi niya yun, umiiyak siya. Sabi niya pa sa akin, mahal niya si ate kaya lang natatakot siya sa pwedeng gawin ng pamilya niya kay ate. Sabi niya pa sana pala hindi siya natakot. Sana buhay pa si ate. Tapos kwento niya, kaibigan niya yung asawa ng matandang babae. Isa siya sa dahilan bakit yumaman ng pamilya nila. Kaya lang sa pagkamatay ng kaibigan niya,
Siya ring pagkamatay ng amor nung asawa nitong babae sa ibang tao. Tapos nakita niya kami ni ate. Yung pagpaparaya ni ate pagkabitin pa ako sa kinakain namin dun sa bahay ng matandang babae. Yung nakukuha pa rin daw naming magtawanan kahit walang-wala kami. Nagkaroon daw siya ulit ng para bagang naising tumulong muli. At syempre kasi na-fall na din siya kay ate. Hindi na siya ulit nang pakita sa akin o sa kahit na kanino sa amin nila nanay. Pero hindi niya pa rin kami pinabayaan. May mga nagbibigay pa rin sa amin ng bigas, may nagiiwan ng pera sa ilalim ng unan ko. Dahil doon din nakapag-aral kaming magkakapatid. Lahat kami nakatapos. 28 anyos ako nung mag-asawa ko at 28 din ako nung nakatapos na ang bunso namin at makapagtrabaho na. Sa edad ko rin yun, nang may pumuntang babae sa bahay at sabihin sa amin na, "Oh, okay na kayo. Sa iba naman kami tutulong ha." Pero hindi pa rin naman natigil yung mga basket ng prutas na iniiwanan sa mesa namin sa may kusina. Tuwing paparating din ang araw ng undas, laging kwento ng mga nakatira sa tabi ng sementeryo sa amin na araw-araw may lalaking nakaputi ang laging nagdadala ng bulaklak sa puntod ni ate. Walang nangangahas na kumuha sa kanila ng bulaklak dahil yung una at huling nanguha ng bulaklak na iniwan ng lalaki, nagkasakit. Nung ipa-ospital, walang nangyari. Nung ipinaalbularyo, kinagalitan ito ng albularyo na huwag pakikialaman ng bagay na bigay ng isang engkanto sa iniirog niyang tao. Sa totoo lang, walang naniniwala kahit kanino namin ito ikwento. Tinatawanan nila kami kahit si nanay na mismo ang nagpapatotoo. Kami ng mga kapatid ko noon, sinasabi namin sa sarili namin, hindi ba nila naisip? Walang may trabaho sa amin, si nanay sakitin. Pero lahat kami nakapagkolehiyo. Tapos sinasabihan kami ni nanay na ang mahalaga naman, naniniwala kami. Pero syempre, kung anong meron kami ngayon dahil yun sa pagbibigay ng Diyos kay Ador sa amin. At ito na nga, may babae akong anak. Nitong nakaraang Pasko, doon kami nagpasko kay nanay. Ang kasama ni nanay sa bahay yung dalawa kong kapatid. Doon kami nagpasyang magpasko lahat. Tapos nung pabalik na kaming Maynila, may nilabas na saging ang anak ko. Isang bungkus. Yung saging maliliit lang pero napakatamis. Tinanong siya ng asawa ko kung sino sa mga kapatid ko ang nagbigay nun sa kanya. At napapreno ako bigla nung ang isagot niya, "Si Ador po." Marami nagsasabi kahit si nanay na mismo nakahawig ni ate ang anak ko. Ngayon, makakaya ko bang maging manugang mas higit na matanda sa akin?